Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,951 subscribers. Konti na lang guys, 49 na lang. Aabutin na natin yung 8,000 mark subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, okay? At saka kay dating Senador Laila De Lima at dating DOJ Secretary Laila De Lima, no? Sa isang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ito ay tinawanan lang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si De Lima, no? Sabi niya ay makontento ka na, no, dahil nga napawalang sala si dating Senador Laila De Lima, at ang sabi pa niya, wag nang maghanap ng gulo. Naku po, no, parang merong alam si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi natin alam. So pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si dating Senador at Justice Secretary Laila De Lima na maging kontento sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at umiwas na makipag-away na pagsisihan nito. Naku po, 7 taon na nakulong ito no? 7 taong nakulong ito, no? Tapos napawalang sala. Syempre, hahanap ito ng paraan. Since abogado naman siya na hindi naman makaganti pero mabigyan ng hustisya. Hustisya ang nangyari sa kanya. Tugon sa kamakailan lamang na pagbatikos ng dating mambabatas, sinabi ni Duterte na kahit anuman ang ginawa ni De Lima at maging kung magpapako pa siya sa krus, nako po, ay pinahiya pa rin niya ang buong bansa at ang henerasyong matapos niya. Ano po bang ginawa niya na parang napahiya? Dahil nag-rock and roll, no? Nag-rock and roll daw si dating secretary, dating Senador Laila De Lima diyan sa Bilibid, no? Pero malay mo naman, 'di ba? What will I held be accountable for? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? She caused the mess and yet I will be held accountable. Find your peace where you are now. Don't look for trouble. You will only regret it. Magsisisi ka daw, dating Senador Laila De Lima, kung hahabulin mo pa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, hindi rin po natin maiaalis, no? Kay dating Senador Laila De Lima ang hindi humanap ng hustisya, no? Anong mga paraan, no, para mag-retaliate si De Lima kay Duterte, no? Hindi naman daw siya nag-rock and roll, no? Ayon pa rin sa dating Pangulo. Tinutukoy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang isang video na kumakalat, no, online kung saan inilalarawan ang pagsasayaw ni De Lima dancing sa isang rock concert na hinost ng convicted drug lord sa National Penitentiary sa Muntinlupa City. Dahil nga po merong isa pong nakakulong diyan, no, na nag-host ng isang concert, no? Alam niyo diyan sa Bilibid, no? Labas-pasok yung mga magagandang babae, yung mga artista, no? Binabayaran ng mga nakakulong doon. Biruin mo 'yon, nakakaya nila ang mga ganong sistema. Kinilala naman ng dating Pangulo ang ruling ng korte na nilinaw ang pangalan ni De Lima sa kanyang ikatlo at panghuling drug case matapos ang 7 taon. Matagal 'yon, no? Matagal yung 7 taon na 'yon na biglang matagal 'yon. So bilang abogado, sinabi ni Duterte na ang masasabi lamang niya ay tama ang naging desisyon ng korte. Nako po. Kung tama pala, bakit 'di ba? Bakit kailangang mahirap magsalita. Idinadagdag pa nito na dapat lamang na igalang ang hatol na ibinigay ng korte sa kaso ng dating mambabatas. Dapat lang, no? Since officer of the court naman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay alam niya, no, na dapat pagkatapos desisyon ang judge ay kailangan namang igalang ito. Nauna rito, tinawanan lamang ng dating Pangulo ang banta ni De Lima na kasuhan ang mga dating opisyal ng gobyerno na nang imbento na 3 drug case sa kanya. Tinukoy mismo ni De Lima na sina dating Pangulong Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na kakasuhan
sa pang-iimbento ng 3 drug case laban sa kanya. I do not know kung nang-imbento, tahimik na ngayon si Aguirre, di ba? Noong nakaraang linggo, sinabi ni De Lima na panahon na para harapin naman ni Duterte ang mga maling gawin nito sa kanyang naging controversial na drug war. Nako, talagang naghahanda na si dating DOJ Secretary at Senador Leila De Lima upang tumulong sa ICC. Sinabi pa ng dating senador na tutulungan niya ang International Criminal Court. Ang tugon naman ni Duterte ay the ICC has been around for a long time. He added that he does not care about the ICC as they have no jurisdiction in the Philippines. I don't give a shit whether they come in. Sabi niya, no, the Philippines has already left the ICC. We're not part of it. If they insist that there is a case warranting my arrest, I will wait for them. Ayon sa dating Pangulo. Naku po, matapang na sinabi ni Duterte, nais niya na magsilbi ng warrant ang ICC at hindi ang Philippine National Police o ang National Bureau of Investigation. Tignan natin kung ang PNP or NBI ang magsuserve ng warrant of arrest. I want the ICC representative to bring me the document because the moment that person gives it to me, I will feed the paper to him or deliver him to hell, ayon sa Pangulo. Sa kabila ng komplikadong relasyon sa pagitan ni Duterte at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak naman na huli na hindi niya i-handover si Digong Duterte sa ICC. Okay. So very good, di ba? Parang parehas lang po sila ng sinasabi. Si Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC na yan or the International Criminal Court. No? Kayo ba yan? Ano ba sa tingin nyo ang mangyayari dito sa sa sitwasyon na ito, no? Tutuluyan ba ni Leila De Lima si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o may ilalabas kayang mga ebidensya, bagong ebidensya naman, no? Tungkol sa mga kung ano-ano, no? Na ginawa ni dating senador at dating secretary Leila De Lima noong mga panahon niya, no? Ayun, kamusta na kaya si Senador Leila De Lima sa mga panahon ngayon? Okay, sige bayan ha. Marami pa po tayong susubaybayan sa pangyayaring ito, no? Leila De Lima versus dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte versus dating senador at dating DOJ Secretary, dating Human Rights Commissioner Leila De Lima, Attorney Leila De Lima. Para kanino kabayan? Leila De Lima ba o Pangulong Rodrigo Roa Duterte? O mga DDS dyan at mga Liberal Party, no, na fans, no, at mga believers ay magsisagot na kayo dyan sa ating mga comment section. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyo.